welcome to my home-based story. One of our most discussed video is yung home-based job for beginners where I recommended, diba, yung online teaching. Bilang wala akong first-hand experience doon, I have someone here with us who's an upcoming and rising YouTube creator and super love ko kasi super bubbly ng personality niya, si Miss Jazel De Vera. Hi, Jazel! Hello! Hello, guys! Ako nga po pala si Jazel De Vera at muling nagbabalik sa channel na ito. Inangkin yung channel. Ayan. So, si Jazel, meron siyang experience, diba, sa ESL teaching. So, Jazel, can you tell us, ano ba yung ESL? Naka-curious ako. Ano ba ibig sabihin nun? So, when you say ESL teacher, English as a second language teacher. As an ESL, you will use this language confidently. Kasi I have to share with you lang, no, common fear talaga ng mga student is yung pag nakakita sila ng foreigner sa country nila, hindi nila talaga kayang i-approach. Diba? Eh, sa atin, diba? Dito sa Philippines, diba, makakita ka ng hindi ko naman nilalahatan. Makakita ka ng foreigner dito, sasabihin agad, hey, give me money, gano'n. pero sa China, sa Korea, yung mga Asian countries na non-English speaking, nahihiya silang magsalita. Even though alam nila yung vocabulary points, yung grammar points, hindi sila confident. Yun lang, basically, hindi sila confident. That's right. And what better people to lead them than yung mga co-Asian countries like the Philippines, diba? Kapag online teacher ka, anong mga ginagawa? Depende kasi sa company kung ano yung ibibigay nilang medium sa amin, kung anong ituturo namin. At nakadepende rin sa student level kung anong lesson yung ibibigay namin sa kanila. Akala ko kung anong klaseng tao. Pero, yan na nga, nabanggitan natin yung student level. Ano yung mga usually na tinuturuan mo? Like, bata ba to? Matanda? Working with 5-1 Talk, and they're all Chinese. 5-1 Talk means, it sounds like I want to talk in Chinese. Majority of them are kids. Kids talaga. Oh, okay. Mga anong age naman? In my experience, ang pinakabata kong naging estudyante is 1-year-old. Really? 1-year-old English? Oo, kasi merong medium. Meron silang lesson which is nursery rhymes. Yung mga toddlers, they really enjoy that. That's actually interesting. So, minsan kumakanta ka ba ng nursery rhymes? Ganyan? Hindi naman. Oo, talaga. Ay, hindi kumakanta talaga. Talaga? May special training kami dyan. So, dapat may vocal prowess ka pala dito. Not necessarily. Kaya minsan, ito, pinaka-trademark. Ay, wow. Pinaka-trademark ito ng isang ESL teacher. Kailangan magkaroon ng ganito kasi very approachable sa mga students na nakikita nila yung teacher nila na mukhang, ewan ko, hindi naman mukhang masaya, tama. Kasi, nagiging confident sila na sabihin yung language at the same time, naging confident sila sa'yo. So, actually, for kids, maraming level. So, for beginners, ang usually na tinuturo namin sa kanila is yung phonics or nursery rhyme. And then, next, meron tayong kids intermediate, okay? And yung tinuturo namin sa kanila is all about families, ganyan, and how to talk with them. Susunod na level, which is advanced kids, is yung mga articles that they can enjoy. Then dito na yung may mga complex words. And also, they enjoy most especially yung free talk. Basically, magkukwentuhan kayo at bayad ka doon. So, mukhang na-enjoy naman talaga. Na-enjoy mo rin yung work kasi parang you're just talking and you're getting paid. So, apart from students, may mga nagiging clients ka ba or students na mas matanda kaysa sa'yo? So, it leads me to the next one na pag-uusapan natin, which is adult student, okay? So, meron din silang mga level sa adult students. Sa beginner, adult, ang tinuturo namin sa kanila is vocabulary based on topics in everyday life and how to use them. Like, for example, yung weather, different kinds of weather. It's, like, for example, ganito yun, you know what? Here in the Philippines, it's sunny day. Ganon. Tapos, syempre, mapapaisip siya. Iko-compare niya ngayon yung sitwasyon na kung nasaan siya. Oh, here in China, very, very cold. Ganon. So, ituturo namin sa kanila kung paano yung proper way ng pagsasabi doon. Saying it. Oo. Yes. Ganon siya. And next level is intermediate.
intermediate adult, which is more on situational conversations. Like for example, nasa airport sila, paano sila makikipag-usap sa foreigner kung nawawala sila, ganon. Like, or like into traveling, or sa food, ganyan, different kinds of food, foreign foods, yon. And they also enjoy free talk na, kasi mas nakakaintindi na sila at alam nilang yung language. And the last one, advanced adult, yon ang tinuturo namin sa kanila is your IELTS, which means International English Language Testing System, or TOEFL, teaching of English as a foreign language. Mga pang nosebleed words na ito. Yes, that's right. So you have Oo, to review of in course. advance. Pag ganito na yung mga types of students, like mga businessman, mga doktor, yan, naka-encounter po ako ng mga ganyang mga mas matanda sa akin. Siguro ang pinakamatanda ang pinakamatanda sa mga naturuan ko is around 65 years old. Wow! From 1 year old, nag-jump tayo sa 65 years old, diba? Ngayon, isa to sa mga nag-aalab na tanong na napakadalas kong makita. Ano ba yung mga qualification, Jaisel? Like, pwede ba to sa mga nag-aaral pa lang? Pwede ba dun sa mga walang experience? Kailangan ba super galing mo sa English? Isama mo na din dyan yung mga equipment. Pwede bang phone lang? Or kailangan ba meron kang, ano yung requirement nila ng setup mo sa bahay? Ayan. First thing, kailangan 18 and above talaga. Hindi sila tumatanggap ng below 18. So, above na yon. Kasi kahit senior citizen ka, pwede ka maging ESL teacher. Pwede ito sa mga college students natin dyan na gustong mag-part-time job. Kasi itong field na ito, you can plot your own schedule. Talagang suited ito sa kanila, sa mga nagwo-working student dyan. Most online ESL companies naman ay hindi nagre-require ng certification and experience in this field. And about naman sa equipment, you can use PC or laptop. Basta kayang i-run yung Skype or any other instant messaging software, just like Zoom, ano pa ba? Yahoo Messenger. Meron pa bang Yahoo Messenger? Wala na yan. Wala. Paano yung tablet? Mga ganyan. Mga iPad. Actually, may mga ibang companies din na nag-o-offer na pwedeng mag-work sa cellphone lang at pwedeng mag-work din sa iPad. It's just like, ita-download mo lang siya sa Google Play or sa App Store, and then you can submit your application right away there. Oh, okay. And makakapagturo ka na dyan. So, another thing that you need to have is webcam. Syempre, dun ka makikita ng student mo, kailangan nakikita ka niya. Nakikita niya yung beauty mo, di ba? So, dapat And presentable ka. That's right. Hindi, yes, kailangan yun. And also, noise cancelling headset. You need to also have a quiet environment. Naalala ko tuloy, may kwento ko lang, no? Training namin, talagang pinuntahan ko yung kapitbahay namin dun sa likuran. Nagpo-construction sila, pinatigil ko talaga. Sabi ko, please, kahit ano lang, kahit 3 hours lang, wag muna kayong magtrabaho. Sabi ko, pinakausapan ko yung may-ari. Buti na lang mabait yung kapitbahay namin. As much as possible, pag nasa hiring process kayo, dapat talaga ipakita nyo yung best ninyo. Ayun, and another requirement besides on those things, yung internet connection, di ba? Minimum of at least 3 Mbps download speed. And also, most important thing here is dapat wired yung connection ninyo. Like DSL, fiber, or broadband. Since halimbawa ako qualified na ako na, given yung mga shinare mo earlier, paano yung hiring process? How do we prepare for it? It may vary with different kinds of company, pero i-discuss ko yung general process. So, una sa lahat, if you would like to apply, you can go to the company's official website, and then doon makikita mo na yung online application form nila. So you have to fill up the online application form, and then you can also upload the resume there already. Okay? And then once you've uploaded that, at kung nabasa na nila yung online application form mo, ko-connect sila sa inyo through text or email. Okay? Doon sila magre-respond. On their response, nakaschedule na agad yung inyong Skype interview. And then, once you've passed, magkakaroon ka ng technical check. I-check lang nila kung
okay ba, capable ba yung equipments mo for this kind of job. And then next, hihingi na nila yung mga required documents such as yung ID picture ninyo, kung saan ipa-flash nila yon sa inyong profile, and then yung mga scanned IDs for your identity, and also yung bank account kung saan nila ita-transfer yung pasahod nila. And also, you need to have short video presentation to advertise yourself to the students. Ito yung audio recording ko sa aking profile. Are you ready to explore the world of English? I am teacher Jazel, and I will help you learn more about the English language. As we learn, you can expect my class to be educational and fun learning experience. Be one of the best. See you in class. Parang ganon. Audio lang siya. And then after that, isi-schedule ka nila sa training. And then dun sa training nyo, ituturo lang naman nila how to use their textbook, yung materials. After the training, agad-agad demo class, agad yun. Talagang ako, nagulat talaga ako nung nag-apply ako nun eh. So, ang technique lang naman sa demo class, just keep it simple and lagi kang ngumiti sa camera. Tumingin ka sa webcam as if na nag-eye to eye contact kayo. Maging confident ka at relax. And then after the demo class, sasabihin na agad kung pasado ka ba o hindi. Ayun. So, yun. It only took me 1 week. Uy, pwede na. Paano yung schedule ng pag-work mo? General, per class is 25 minutes. Okay? Kung sunod-sunod yung klase mo, meron kang 5 minutes in between. 5 minutes break na yun, marami nang nagaganap. Pwede ka mag-CR, pwede ka nang umechas, gano'n. Pwede ka nang kumain ng sobrang dami, ganyan. Ayun, So, ganun paano siya. yun? May minimum required hours. Halimbawa, estudyante pa lang ako. So, I can only dedicate 2 to 3 hours in a day. Okay lang ba yun? Okay lang naman siya. Basta tatapat sa peak hours. Sa peak hours yung iyong schedule. I think it's 7 to 11 p.m. Yon. And on the weekends. Yes, I think yung minimum is around ilang classes lang, mga 65 classes per cut-off po. Pero depende pa rin sa company eh. Kapag halimbawa, ayan na, nag-work ka na, paano yung sweldo? How much yung range? Saan mo siya pwedeng, kunan you mentioned earlier, di ba, sinesend nila yan sa mga bank? Yung starting talaga is 50 pesos per 25 minutes. So, approximately 100 peso per hour. Meron ding mas mataas pa doon. Wala nang mas mababa. If you work part-time, you can earn 10,000 to 15,000 pesos a month. And if you work full-time, makaka-earn ka ng 30,000 pesos up to 40,000 pesos a month. So, sustainable siya, guys. Pwede nyo siyang gawing main source of income given that amount, diba? Hindi pa agad-agad. Hanggat maaari, ina-advise ko sa mga subscribers natin dyan or sa mga nanonood na gusto maging ESL teacher, huwag nyo munang tatalikuran yung main job ninyo kasi hindi naman agad-agad naaabot ka sa ganong tugatog ng sweldo, di ba? Tugatog ng tagumpay. So, ayan guys, ang sinasabi ni Jazel is, kung gusto nyo, itry nyo muna. Pwede naman kasing mag-part-time muna, di ba? Kung itest nyo kung para ba sa inyo ito, ganyan. Paano nakukuha yung sweldo? It all depends on the company pa rin. Merong once a month, meron ding twice a month. Tapos ita-transfer lang nila yun sa bank mo. Bigla ka na lang magugulat, uy, meron na. Ganon. Ayan guys. So, I think we've covered most of it. Pero, we wanted to ask, pwede bang magpa-sample? Pwede po bang magpa-sample ng quick lang kung paano yung ginagawa? Kinakabahan ako. So, like for example, ganito. Hi, Mimi! Let's say, fish. Fish. Iba pa rin talaga kapag may mga gestures na ganyan, di ba? Yes, that's right. Kahit tayo, di ba, mahihirapan tayong maintindihan yung kausap natin kung wala silang actions. Like for example, restaurant, sasabihin mo ganon, di ba? Or McDonald's, sasabihin mo ganyan. So, yun, ganun lang. Kinabahan ako dun na. Sorry. Ayan, so guys, Yan yung pa-sample, diba? Thank you, Teacher Jason. We're curious, halimbawa, kasi karamihan talaga gustong mag-try. Ano yung masishare mo sa amin na pinaka-challenging dun sa job mo as an ESL teacher? And ano yung mga pinaka-nagustuhan mo din?
So, one of the most challenging moment is yung batang hindi nakikinig. Like, yung, Marami yan. oo, yung naglalaro lang sila ng computer nila. Like, seems like hindi talaga sila interesado. And you have to get their attention. So, mahirap talaga. So, ang ginagawa ko, most of the time naman, medyo effective siya. So, tinatanong ko yung student, "Ooh, what are you doing?" Ganon. Nothing, teacher. Sabi niya. Nothing, teacher. Ooh, you're doing something, huh? No, teacher, I'm not doing something. You're playing games, huh? No? I like playing games too. You know that? Ganon. Oh, really, teacher? Yes, we can play together. But first, you have to listen to the lesson. Yun. Tapos yun, magiging interesado na siya na makinig. So, ano naman yung mga pinaka, like, the best moments, kumbaga? Alam mo, yung pinaka the best moment talaga dyan is yung meron kang estudyante na nagtagal sa'yo. Kasi in my case, I've been teaching for almost 4 years now. And may mga ilang estudyante na sobrang loyal. As in, nakikita mo silang lumalaki, nagdadalaga. Nakaka-touch. Ang saya-saya Kasi sa parang feeling. nagiging Ganon. friend mo na din. Lalo na kung lagi That's- kayong magkausap, diba? It doesn't matter if you're fluent or not with this kind of language. Kailangan confident ka. Kailangan nakikita sa'yo na positive yung iyong attitude. Kasi in this kind of field, kailangan talaga mas bibo ka sa estudyante mo. Ganon. Oo. And kitang-kita naman namin, Jazel, that your bubbly personality is shining through sa yung mga videos. If you want more videos about ESL teaching, you can subscribe to my channel. I-ring mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga uploads ko. Ayan, at sabay-sabay tayong magtrabaho at mag-earn, okay? So, yes, yun lang. Ayun, thank you so much for granting us and answering our question. You're welcome, and thank you so much for inviting me here for your video as well. And so guys, if you have any questions, don't forget to put it in the comment section below. And don't forget to check din yung channel ni Jazel. It's Jazel De Vera, right? So ayan, and I'll see you again on our next video. Bye! Bye! If you're interested in working from home, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell button so that you're updated whenever I upload a new video.